Nadine point of view. Hindi ko alam kung nasaan ako dahil ang dilim ng paligid hanggang sa biglang lumiwanag, kaya naman napapikit ako hanggang sa unti-unti akong nag-adjust ng paningin ko sa paligid. Ang ganda ng lugar na to at para akong nasa paraiso. Hindi biro ang lugar na to at ang ganda ng mga halaman na nakakatanim dito. Naglakad ako at nilibot ang paligid hanggang napahinto ako sa nakita ko. Nalaki ang mga mata ko nang matanawan ko ang dalawang taong palapit sa akin. Si nanay sa si tatay yun. Tumakbo ako palapit sa kanila at sinalubong sila ng yakap. Hindi ko pinigilan na hindi umiyak. Nanay, tatay, tawag ko sa kanila habang umiiyak. Ang prinsesa namin, nagiging iyakin na. Sabi ni tatay sa akin at hinawakan ang buhok ko. Namimiss ko na po kayong dalawa. Sana kasama namin kayo ni Lance. Sabi ko sa kanila, hindi pa pwede anak dahil mahaba pang buhay mo. Pero may gusto ka kasi kaming ipakita sa'yo. Sabi sa akin ni nanay kaya kumunot ang noo ko. Ano po yun? Hindi po ba pwedeng dito na lang ako kasama nyo? Tanong ko sa kanila. Hindi pwede anak. Sabi ni nanay sa akin at hinawakan ang kamay ko. Ganon din ang ginawa ni tatay at dinala nila ako kung saan hanggang sa may natanawan akong lalaking nakatalikod sa akin. Nagsimula na akong kabahan at sobrang bilis na rin ang tibok ng puso ko dahil doon. Tumingin ako kina nanay at ayaw ko nang tumigil ang mga luha ko sa pagpatak. Lapitan mo na siya anak kasi gusto kanyang makausap. Sabi sa akin ni nanay. Lumapit ako sa kanya at humagulhol na ako. Pilit kong inaalala ang mga huling sandali bago ako napunta dito, kaya lalo akong natakot. Ayokong mawala siya at hindi ko kasi kaya kung mawawala lang din naman siya, sasama na lang ako. Magsasama na lang kaming dalawa. Nadine, sabi niya sa akin at ngumiti. Napatutup ako sa bibig ko nang humarap siya sa akin. Gino? Sambit ko at nanlaki ang mga mata ko nang makita siya. Anong ginagawa niya dito? Anong nangyayari? Hindi ko maintindihan ang lahat. Ngumiti siya sa akin at hinawakan niya ang balikat ko. May hiling lang sana ako sa iyo, Nadine, bago ako sumama sa mga magulang mo. Wika niya sa akin. Ano yun? Tanong ko sa kanya. Maging masaya ka at huwag mong sisisihin ang sarili mo sa nangyari sa akin. Masaya na ako ngayon at kasama ko na ang anak ko. Sabi niya sa akin at ngumiti. Bigla na lang dumilim ang paligid at hindi ko na naman alam kung anong nangyayari hanggang sa iminulat ko ang mga mata ko at bumungad sa akin ang puting kisame. Inangat ko ang kamay ko at naka-dextrose na ako at ang sakit din ang balikat ko. Pilit kong inaalala ang nangyari at ang naalala ko lang, may 2 putok na baril akong narinig bago ako nawala ng malay kaya naman napabangon ako nang wala sa oras at wala akong pakialam kung masakit ang balikat ko. Saka ang katawan ko dahil kailangan ko makita si Marcos. Ate, mabuti na gising ka na. Sabi sa akin ni Lance. Lance, nasaan si Marcos? Tanong ko sa kanya. Nag-iwas siya ng tingin sa akin kaya naman kinabahan ako. Ate, magpahinga ka na muna kasi makakasama sa'yo yan. Pati na rin sa pamangkin ko. Sabi niya sa akin. Lance, nasaan si Marcos? Anong nangyari sa kanya? Tanong ko sa kanya at nagsimula na akong umiyak. Hindi siya pwedeng mawala. Hindi pwede. Ate, please, magpahinga ka na muna. Hindi ka pwedeng may stress. Sabi niya sa akin kaya umiling ako. Wala akong pakialam sa sarili ko. At basta ko na lang inalis ang dextrose ko at tumayo kahit na hirap ako. Ate, huwag kang matigas ang ulo. Sabi sa akin ni Lance at pilit akong pinapaupo pero umiling ako. Lance, si Marcos. Si Marcos ang kailangan ko. Kailangan ko siyang makita. Hindi pwedeng mawala siya. Sabi ko sa kanya at bumukas biglang ang pinto ng kwartong tinutuluyan ko. Pumasok si Chaos at kasama niya si Leia. Chaos, anong nangyari kay Marcos? Tanong ko sa kanya. Napabuntong hininga siya at inalalayan naman ako ni Leia dahil nanlambot na ang mga tuhod ko at napaupo na lang ako sa sahig. Napapikit na lang ako at umiyak na umiyak. Hindi pwedeng mangyari ito. Hindi pwedeng mawala si Marcos. Ako ang may kasalanan kung bakit nawala ang taong mahal ko.
Kung hindi ako nagmatigas at kung pinakinggan ko lang siya, hindi siya mawawala. Hindi mawawala ng ama ang anak ko. Nadine, tumayo ka na dyan please. Sabi sa akin ni Leia at inalalayan na niya akong tumayo. Yumakap lang ako kay Leia habang umiiyak. Hindi pwedeng mangyari to. Hindi ko kaya. Nadine, nagangat ako ng tingin sa tumawag sa pangalan ko at nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Marcos na inaakay ni Carter at Grant papunta sa akin. Humiwalay ako kay Leia at mabilis na lumapit kay Marcos saka siya niyakap. Sorry Marcos, patawarin mo ako kasi ang tigas ng ulo ko. Hindi ako nakinig sa paliwanag mo at hindi ako nagtiwala sa'yo. Sana umpisa pa lang ay nakinig na ako sa'yo para hindi na nangyari ang lahat ng to. Patawarin mo ako, Marcos. Umiiyak na sabi ko sa kanya. You don't have to say sorry, Nadine. May pagkakamali rin ako. Wika niya sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Yumakap lang ako sa kanya habang umiiyak. What happened here? Mariing tanong ni Marcos sa kanila. Si Kuya Keyos ang may kasapakanayan, narinig kong sabi ni Irene. Humiwalay si Marcos sa akin at hinalalayan akong umupo. Saka siya lumapit kay Keyos sa kanya ko. Yun sinuntok. Don't make her cry again. Buntis ang asawa ko at kapag may nangyaring masama sa kanya, malalagot kayo sa akin. Maring sabi ni Marcos sa kamuling lumapit sa akin. Natawa na lang si Keyos at hindi ininda ang ginawa ni Marcos sa kanya. Masama ko naman tiningnan silang lahat dahil niloko nila ako. Akala ko ay wala na talaga si Marcos. Hindi ko kayang mawala si Marcos. I'm here, Nadine. Hindi ako mawawala sa'yo. Hindi ko kayo iiwan ng anak natin. Sabi ni Marcos sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Hindi na rin ako aalis sa tabi mo, Marcos. Sabi ko sa kanya. Okay, aalis na tayo guys at bigyan na natin ng privacy ang dalawa. Sabi nila kaya naman umalis na silang lahat at kami na lang ni Marcos ang naiwan dito. Hinaplos niya ang buko at pinunasan ang mga luha ko. Hindi ko alam ang gagawin ko, Nadine, kung sakali man natuluyan kang kinuha sa akin ni Mariel. Hindi ko alam ang magagawa ko. Nung nalaman ko na nasa panganib ka, hindi na ako mapalagay. Lalo nung sinabi ni Lance na buntis ka, halos mabaliw na ako, Nadine. Sabi niya sa akin. Sorry kasi hindi ko sinabi sa iyo na buntis ako. Itinago ko sa iyo na magkakaanak na tayo, Marcos. Kasi natatakot ako nung una dahil sa sinabi ni Mariel na magkakaanak na rin kayo. Patawarin mo ako dahil hindi ako nagtiwala at nakinig sa paliwanag mo. Hindi sana nangyari to kung pinakinggan kita. Sabi ko sa kanya, huwag na natin isipin yun. Ang importante okay ng lahat at walang nangyaring masama sa inyo ni baby. Sabi niya sa akin at hinalikan ng noo ko. 2 putok ng baril ang narinig ko. Bago ako nawala ng malay. Anong nangyari? Tanong ko sa kanya. Napabuntong hininga naman siya at naalala ko tuloy ang napanaginipan ko kanina lang. Gino saves us, sabi niya sa akin. Nasaan si Gino ngayon? Tanong ko sa kanya. He's in coma right now, sabi niya sa akin. Si Mariel, tanong ko sa kanya. She's also here but unlike Gino na maayos ang lagay ni Mariel dahil sa balikat lang siya tinamaan. Pero kailangan niyang pagbayaran lahat ng ginawa niya, sabi niya sa akin. Alam ko naman yun. Pero kung iisipin sa mga sinabi ni Mariel, naawa ko sa kanya. Dahil kinain siya ng galit at puot, kaya umabot siya sa puntong ganun. Pero kahit na ganun ay naawa pa rin ako sa kanya. Kailangan pa rin niyang magbayad o pagbayaran lahat ng ginawa niya. Naawa ko sa kanya, sabi ko kay Marcos at isinandal ko ang ulo ko sa balikat niya. She used to be nice but anger ate her. Wala na sa sarili niya si Mariel kaya kailangan siyang dalhin sa mental hospital at ang masakla pa doon, buntis siya, sabi niya sa akin. Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Akala ko ba nakunan si Mariel tulad ng mga sinabi niya sa amin nung babarilin niya kami ni Marcos at kaya rin siya nagalit sa akin. Sobrang galit na galit. Saka yung sinabi ni Gino sa panaginip ko at sana lang talaga mabuhay pa si Gino. Her parents lied to her, to all of us. Pinalabas nilang wala ng bata sa pag-akala na ako ang ama nun. Saka sila nagpunta sa ibang bansa at iniwan si Mariel para magdusa dito. Hindi nila alam na anak yun ni Mariel kay Gino.
Chaos just told me earlier about that. Kwento sa akin ni Marcos. Gino should leave para makita niya ang anak niya. Wika ko kay Marcos. He will. So don't worry. Hindi pa babayaan ng mga De Leon na mawala si Gino. Sabi niya sa akin. Ngayong tapos na ang lahat, wala naman na sanang mangyayaring hindi maganda. Huwag na natin silang isipin dahil ang kailangan natin ay pagtuunan ng pansin ngayon ay ang pamilyang bubuuin natin. Sabi niya sa akin. Tumango ako sa kanya at ngumiti. Nadine point of view, 2 linggo na ang nakalipas simula nang maganap ang trahedyang muntik na naming ikamatay ni Marcos, pero nalagpasan namin yun. Ang daming nangyari na masasakit at ang dami naming problemang hinarap na dalawa, pero hindi kami parehas na sumuko sa isa't isa. Ngayon na bumubuo na kami ng isang pamilya, panibagong yugto na naman ang bubuksan namin sa buhay namin. Sa 2 linggong nakalipas, sinulit namin ni Marcos ang mga oras namin na magkasama at hindi nawala sa tabi namin ang mga kaibigan at pamilya namin dahil excited sila sa ipinagbubuntis ko. Matagal pa naman bago ako manganak pero sobrang excited na nila, lalo na si Mami Franz. Nagrereklamo na nga si Marcos dahil hindi niya ako masolo dahil na rin dito na kami nakatira pansamantala sa bahay ng mga magulang ni Marcos. Kasama ko si Lance dito dahil yun ang gusto ng mga magulang ni Marcos na dito na tumira si Lance. Alone at last, sabi ni Marcos at tumabi sa akin sa higaan. Naging bed rest kasi ako ng 1 linggo dahil sa nangyari at yung 2 linggo na yun ay nasundan pa ng 1 linggo dahil ayaw pumayag ni Marcos na may gagawin ako. Hindi na nga ako halos makabangon dito sa kama dahil ayaw niya akong pagalawin. Lagi naman tayong magkasama sabi ko sa kanya. But they always sneak in and I miss you so much, sabi niya sa akin at yumakap. Natawa na lang ako at napailing sa sinabi niya. Sumiksik pa siya sa akin at mas niyakap ako na para bang mawawala ko sa kanya. Siya nga itong muntik nang mawala sa akin dahil sa nangyari na yun. Ang dami kong natutunan sa mga nangyari sa amin na hindi dapat mapangunahan ng emosyon ang lahat ng desisyon na gagawin natin sa buhay kasi minsan mas nagiging pangit pa ang kinalabasan. Let's get married, Marcos, sabi ko sa kanya out of the blue. Hindi ko alam kung saan ako humugot ng lakas ng loob para ako mismo magyayang magpakasal sa kanya ngayon. Na-trauma na siguro ako sa mga nangyari at ngayon ayoko na rin siyang pakawalan. Hindi naman na kami ng mga batang dalawa at madami na kaming pinagdadaanan. Napatingin siya sa akin at kita sa mukha niya ang pagkagulat dahil sa sinabi ko. Pwede mo bang ulitin ang sinabi mo? Sabi niya sa akin. Sabi ko, magpakasal na tayong dalawa. Wika ko ulit sa kanya at ngumiti. Napabangon siya at gano'n na rin ako. Do you really want to get married to me? Tanong niya sa akin. Ayaw mo yata Ayaw mo yata akong pakasalan Sige, ganito na lang tayo. Sabi ko sa kanya at pabirong inirapan siya. Niyakap naman niya ako. Silly. I want to get married to you. Kaya nga inasikaso ko na lahat. Pero ayoko lang na ma-stress ka dahil sa preparasyon na kasal natin. Sabi niya sa akin, Marcos, pwede naman na hindi bongga ang kasal nating dalawa. Okay na ako kung sino ang mga nandito. Hindi naman natin kailangan ng malaking kasalan dahil ang importante ay tayong dalawa. Wika ko sa kanya. I know that and if that's what you want, ibibigay ko yun sa'yo. So, be ready. Sabi niya sa akin at mabilis na tumayo sa kalumabas ng kwarto namin. Napailing na lang ako kay Marcos para siyang batang tumakbo palabas ng kwarto at hindi ko alam kung saan siya pupunta. Tumayo na rin ako at naglakad papunta sa may balcony at tinanaw ang maliwalas na kalangitan. Nay, Tay, kumusta na po kayo dyan? Tanong ko sa kanila na para bang naririnig nila ako. Umihip naman ang malakas na hangin kaya napangiti ako. Sisimulan ko nang bumuo ng pamilya ko at sana gabayan niyo po ako sa gagawin ko na to, lalo na sa pagpapalikot ko sa magiging anak namin ni Marcos, Tay, Nay. Hindi ko alam kung paano kami umabot sa ganitong puntong dalawa. Isang simpleng tao lang naman ako na nagsusumika para maisalba ang buhay ng kapatid ko sa isang paraan na hindi ko sukat akalain na magagawa. Pero sa ginawa ko pala na yun, pakikilala ko ang lalaking magmamahal sa akin ng kung sino ako at kung ano ako. Tinanggap niya ako ng buo at kahit pa ganito lang ako, minahal niya ako. Madami kaming pinagdaanan na dalawa.
hindi kami nagkakasundo. Lagi kaming nagtatalo. Pero parehas nahulog ang loob namin sa isa't isa. Ilang beses kaming sinubok na dalawa at umabot pa nga sa punto na sumuko na ako at lumayo. Pero hindi niya ako pa rin iniwan. Hindi niya pa rin ako sinukuan kaya ito kaming dalawa nandito at bumubuo ng isang pamilya. Let's go, sabi ni Marcos sa akin kaya napatingin ako sa kanya. Kakapasok pa lang niya ulit dito sa kwarto at parang hinihingal pa siya. Saan tayo pupunta? Tanong ko sa kanya. Basta, sabi niya sa akin at hinila na ako palabas ng kwarto. Magkahawak kamay kaming bumaba sa hagdan at nagsimula nang bumilis ang tibok ng puso ko nang may manarinig akong kumakanta. Nakangiti lang sa akin si Marcos at wala pa rin ako alam sa nangyayari hanggang sa tuluyan na kaming makababa ng hagdan at naabutan ko sa living area ang mga kaibigan namin pati na rin ang mga magulang ni Marcos na kasama ang kapatid ko. May kasama silang isang judge kaya naman napatingin ako kay Marcos. Alam kong iniisip mo na masyadong mabilis pero sabi mo nga, hindi naman natin kailangan ng ingrading kasal. Pero ibibigay ko pa rin sa'yo yun sa oras na lumabas ng anak natin. At pangako ko yun sa'yo. Sa ngayon ito muna. Sabi niya sa akin at binitawan ang kamay ko. Saka naglakad papunta kung nasaan ang judge. Saka humarap sa akin at ngumiti. Napakabilis ng pangyayari pero isa lang ang alam ko ngayon. Ikakasal ako sa taong mahal ko sa harap nilang lahat. Hindi ko maiwasan na hindi tumulo ang luha ko sa nangyayari. Nakakabiglang lahat. Hindi ko alam kung paano nagawa ni Marcos to sa loob lang ng ilang oras. Lumapit naman sa akin si Leia at may inabot na isang bukit na bulaklak at ganon din si Lance na inangkla ang braso ko sa braso niya. Masaya ako para sa iyo ate. Sabi, sa wakas, nahanap mo na rin ang magpapasaya sa iyo, sabi niya sa akin. Salamat bunso, pero hindi pa rin kita pababayaan, sabi ko sa kanya. Huwag ka nang mag-alala sa akin ate dahil kaya ko naman sarili ko. Magiging masaya ka sa panibago mong buhay. Nabubuin kasama si Kuya Marcos, sabi niya sa akin at tumango ako sa kanya. Naglakad kaming dalawa palapit kay Marcos. Inabot ni Lance ang kamay ko kay Marcos saka ngumiti. Kuya, alagaan mo ang kapatid ko ha, sabi niya kay Marcos. I will. Sagot naman ni Marcos sa kapatid ko at tinanggap ang kamay ko. Humarap kami pareha sa judge at nagsimula ng kasal. We all gathered her to witness the union of Marcos Far Davis and Nadine Samonte. If anyone who are not in favor for the union of these two you may now speak or forever hold your peace. Sabi nito at wala namang ibang nagsalita kaya ipinagpatuloy na ang seremonya. Do you, Marcos Far Davis, take Nadine Samonte to be your wife? Tanong nito kay Marcos. Yes. Sagot naman ni Marcos saka ngumiti sa akin. Do you, Nadine Samonte, take Marcos Far Davis to be your husband? Tanong niya sa akin. Yes, sagot ko at ngumiti rin kay Marcos. With the power invested in me, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Sabi nito kaya naman lumapit sa akin si Marcos at tinapit ang bewang ko. Papalapit sa kanya. I've been waiting to do this but I'm just controlling myself because I can't wait for this moment. Sabi niya sa akin at hinalikan ako. Tumugon naman ako sa mga halik niya at ikinapit ko ang dalawang kamay ko sa liig niya. Nagpalakpakan naman ang lahat pagkatapos nun. Humiwalay ako kay Marcos at humarap kami sa kanilang lahat na may ngiti sa mga labi namin. Ngayon ay mag-asawa na kami ni Marcos at wala nang makakasira pa sa pagsasama naming dalawa. Sinisiguro ko yan. Tapos na ang mga pagsubok na pinagdaanan namin at ito na ang panibagong simula ng relasyon naming dalawa na mas matatag at masaya kasama ng pamilyang bubuin naming dalawa. Hindi man sobrang ganda ng kasal ko, wala sa akin yun dahil ang mahalaga sa araw na to ay kasal na namin ni Marcos at mahal namin ang isa't isa. Sa wakas, officially Davis ka na. Congratulations, sabi ni Tita Fran sa akin at niyakap ako. Salamat po tita, sabi ko sa kanya. From now on, mami na ang itatawag mo sa akin, sabi niya sa akin at tumango ako. Call me dad Nadine, sabi naman ni Tito ate ko sa akin kaya tumango ako. Nadine, sigaw naman ni Irene at niyakap nila ako ni Leia. Masaya kami para sa iyo Nadine, sabi ni Leia sa akin. Salamat, sabi ko sa kanila. Nakipag-usap ako sa mga kaibigan ko at si Marcos naman ay ganun din dahil hinila na siya ni Carter.
Si mami at daddy naman ay kasama ang kapatid ko habang nakikipag-usap sa judge na nagkasal sa amin ni Marcos. Alam mo bang yan si Marcos? Tinawagan kaming lahat dito at nagagalit pa dahil hindi raw kami pwedeng mahuli kasi ikakasal kayong dalawa ngayon. Kaya naloka naman ako at mabilis na nagpunta dito. Kwenta ni Irene sa akin. Biglaan lang kasi talaga ang lahat, sabi ko sa kanya. Kahit naman biglaan ang lahat, alam naman namin na masaya kayong dalawa. Sa dami ng pinagdaanan niyo sa wakas, sa kasalan din na uwi ang lahat, sabi ni Leia sa akin. Tama naman si Leia sa sinabi niya. Sa wakas nga ay sa kasalan din na uwi ang lahat. Girls, if you'll excuse us, kailangan na ko na ang asawa ko, sabi ni Marcos at tinawakan ang kamay ko. Sige na, kunin mo na, sabi ni Irene kay Marcos. Mahigpit na hinawakan ni Marcos ang kamay ko at lumabas kami ng bahay nila. Saan tayo pupunta? Tanong ko sa kanya. Pero ngumiti lang siya sa akin hanggang sumakay kami sa kotse niya at nagsimula na siyang magmaneho. Hindi ko alam kung saan kami papuntang dalawa pero hindi na yun importante sa akin kasi ang mahalaga ay magkasama kaming dalawa. Inihinto niya ang kotse niya sa isang sementeryo kaya napatingin ako sa kanya at dito nakalibing ang mga magulang ko. Nauna siyang bumaba sa akin at inalalayan akong bumaba. Sabay kaming nagtungo sa puntod ni nanay at tatay. Nakaayos yun at ngayon na lang ulit ako nakapunta dito. Hindi kasi ako nakakadalaw dahil wala na akong oras kaya inaasahan ko na magulo ito. At madaming damo pero malinis ang puntod nilang dalawa at may mga bulaklak pa na nakalagay. At sa palagay ko, si Marcos ang naglagay nito. Siya ang may kagagawa nito. Sir, ma'am, alam ko pong biglaan ang naging kasal namin ng anak nyo pero nangangako po ako tulad ng pangako ko sa inyo na pakakasalan ko si Nadine. Nangangako po ako na hindi ko sasaktan ang anak nyo, aalagaan at mamaling ko po siya. Sila ng magiging anak namin, sabi ni Marcos at hinawakan. Nang mahigpit ang kamay ko. Nay, tay, kasal na po ako at bubuo na po ako ng isang pamilya. Miss na miss ko na po kayo at sana nandito kayo ngayon sa tabi ko. Gabayan niyo po kami lalo na po si Lance ngayon. Mahal na mahal ko po kayong dalawa, sabi ko sa kanila. Umiyak na ako ngayon hindi dahil nasasaktan ako o hindi dahil masaya ako sa piling ni Marcos. Umihip naman ang hangin kaya napangiti ako. Nandito lang sa tabi namin ang mga magulang ko at alam kong gagabayan nila kami. Hindi naman na kami masyadong nagtagal ni Marcos dahil may pupuntahan pa raw kaming dalawa at hindi ko alam kung saan yun. Tahimik na lang ako at sumama sa kanya hanggang sa nakarating kami sa Beth's house na ipinagawa niya sa Batangas kung saan dito siya nag-propose sa akin. Bumaba kaming dalawa at nagulat na lang ako nang bigla na lang niya akong binuhat papasok sa loob ng bahay at ibinaba sa loob ng kwarto. I love you, Nadine. Always remember that. Sabi niya sa akin. I love you too, Marcos. Sabi ko sa kanya at naglapat na ang mga labi naming dalawa. And we share the night together with our love.